Dunggan, no? Mothers must be honored. Nga naman, the first thing mga igsoon, according to Psalm chapter 51 verse 5, nga nang kinahanglan ang mga mama kasidunggan o tahoron sila, tungod kay ang mga mama na sila gitawag sacrifice. The first thing that we need to understand why mothers must be honored, because mothers are sacrificing. Kung atong sabton maigsoon, sa sakripisyo nila maigsoon, sa atong pagkaanak, ingon sa Psalm chapter 51 verse 5, palihog. Ingon ang Bible diha sa Psalm 51 verse 5. Ay, pakikon-screen down. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin, no, did my mother conceive me. Kanang porto, kanang word na kita conceive maigsoon. Ang sakripisyo sa mama sa panahon nga nagburos siya. No? Ako dili man ko mama. Wala man ko maka-experience siya ng buros. Pero nag-study ko. Adisir ko nag-study sa ako anak. Istadihan ako ni unsa ning kuan, mo nag-study ko anak lahan. Nahantod nga naminyo ko og naburos na akong asawa, nagabalo ko sa ko siya pag-atiman. Kay kabalungan ko. Nay mga mama nga sa panahon nagburos sila, iritado ang ilahang pamuna-huna. No? Nga naman, tungod na sa siya sa changes sa iyahang lawas, tungod kay naay bata, naay usa ka kinabuhi nga germinate niya sa sunod niya. Manang uban, ang uban anak kanang dali ra masuko, mubura kayo ang pailog kay alimuot sa ilang bahin kung ang usa ka babae magburos. Igang, init, yan ay mga panahon, punga. Kanang tayo na ito ba, mga punga. Sakripisyo na mga igsoon, di na sayo. Na yung panahon higla, bisa kung saan nalang ang posisyon, kaya ron, munod ba na yung paminaw sa yung ginhawa na, kaya lang yung paminaw. No? Sakripisyo ang tawag anak na igsoon sa panahon na muburos ang usa ka mama. No? So, ang conception, yung sa Proverbs, Psalm 51:5, sa diha nga muburos ang baing, muburos na usa ka babae, dili sayo na siya kay iya nang karga-karga ang bata for 9 months. That's not normal. No, ang normal nga conception sa babae is 9 months. Could you imagine 9 months ka ginaladala ka sa pupunan sa imong mama? Unya ilugan nimo sa pagkaon niya. Sakripisyo mo yan, ha? Kanang kita na natin na usahay din sa kalibutan kapag akatong mga ginikanan ng mga responsible kung gamay ra gid ang ilang budget, ginauna nila ilang anak, makakaon sila, bahala sila dili na. Nakabantay mo anak, sakripisyo man ano. Pero sa ang mama, ang usa ka babae kung magburos siya, the more mo sakripisyo na sa iyahan. Nga naman, kung sa iyang kaon, subo na sa bata. Muna ang naa na sa iyahan ng mga energy, ang talang ng mga minerals and vitamins sa iyaha, ginasupsop na sa bata sa ilalom sa tiyan pa lang. Muna matinga ka nga ang mga babae magburos, nangunhun man akong buhok, kaya kulang na siya calcium. Kulang na ang mga minerals na nasa iya, nagisuyod na sa iyang anak. Kunya, ginisitahan ko ng mama, wapat niya na, nawalay supply. Muna asa mga ngipon ng lahang. Nag-sit apart na. Tungo na, sunsun kayo ang ipon, nindot kita naon, pagburos, natingala ka wala. Pag-1 foot pa na kalayo. Naglahang naman kayo ni. Alang niya, wama mo kawayon sa ayon, wama kawayon itong calcium, nagresita sa imuha. Nagbiladikan sa center na to, sa gobyerno ihatag sa imuha, bahong taya. Di man kung ganahan na anak pastor, namaw na. Nagisupsop na sa imong anak. Napatinga, lagi ka, hala, naupo naman kahapi. Alam ka ng gunhun yung buhok. Wala na yung vitamins and minerals sa imong lawas, kaya gisupsop na sa imong anak. Sakripisyo na mga igsoon. Sometimes ang mga bana di sila kasabot anak. Arte po aning bayhanan ko dili. Kaya nga naman ay transformation may tamo sa lawas sa babae sa panahon nga mag-conceive sila. Yan ang panahon, ibasaktan sa banang, gibisukan pa. React, arte niyo mo? React! Ano na sa'yo? Na-misunderstand ka? Na-misunderstood? Nasabog na yun ng balay.
Yaw yun na yung babae, di kas puntag sa iyo, hangtod na gabi, inalang, may nang bala, kasama ko yaw yan, anak, kawa siya masabti. Sakripisyo ba yun ang may soon? Na yung mga balay ngayon na, alo, isa pa niyang bayhana. Natunog yung taon na niyong bana nga, wala yun, makasabot niya yung taon. Muna sa kami niyo, dili sa iyo ba may soon? Magkawang mga people, nagunaw na namuan ako sa kabutang, na mag-ipil na, ayaw. Pag una-una ang mudaan ka ron, kung saon ninyo pagbuhi, kung panalitag, maminyo mo. Kaya una-una ninyo, kay di mo na pwede magdugdug ng tanan, babae at lalaki, kung may kaon, di na pwede ay. Pangutan na ng ninyo diya, pwede na ba sa ilahan na may kaon? Ngitag yung kaon, Nya, gastuhon. Damor nga mag-ipon mo, damor nga magkanak mo inyong expenses. Nasultihan mo daan, ang mga babae, gasto din na kayo sila. Gasto din na sila. Mas daghan na sila gastuhan kaysa lalaki. Amen? Ano mo gusto ko mga babae? Kaya ko, baya po na, mas daghan mo gastuhan nun. Kami, pwede naman ko i-arios sa inyo, ganahan na mo na i-arios ninyo. Dili. Yes, sa research mo, okay na siya. Labi na, magka-timing ka ng babae nga kanang gitawan niya o later man na, dili na yung word ambisyosa kanang na, gusto niya kanang naanan mo kalamuti ba? Naman yung babae yung nana. Matimingan mo rin yung muna. Niya wala kay kahimo. Sama, impas ka. Ayan people, paminaw na mo pa kayo ha? Dili lang maya ng lakaw-lakaw ra karon, dili kinahanglan magmuntar na mudaan kay nga naman mutigulang makita ingon pas mga bugoy-bugoy matupas mga karaan o dili daw mamatay maminyo man gyud ngano ra maminyo dili na mamatay mamatay man gyapon ba ya no ang akong punto diha ang dami daan mas maayo tong ning sulod ka ana nga panahon insa to kanang musulod ka ani nga kahimtang ready ka na kay kapakaon mabuhi ko mabuhi bisa pag naiduha ka ba kung kanon buhi mi kayo okay na sige kay magsugod man gid isa ray pagkanon nimo una gikan sa imong baba so imong asawa di man gid badaghan dayon kamo karon duha nandot pa kayo pagsudan ninyo no ano sudan niya pero banganak na mo 4-5 ka buok matinga na lang ka nga imbis tong una tagtulog ka putahe karon isa na lang usay ka tunga na di na maaputanan Sorry, huna-huna uning muna sa unahan. Pa ang mga mama, mga igsoon, angay din siya tahuron, ngano, tungod kay ang sakripisyo nila nagsugod na sa pagburos. Muna kini mga bata, dahil na kay kalabira dahil sutihan, mura na sila nagsikinsa, mura na sila nasuhito na tanan. Ang mga mama, mga igsoon, nagsakripisyo na una, gikan pa lang sa pagburos sa tuwa. Muna kinalan, tahuron yun. Amen? Ikaduha, kanang gitawag na to winning. Ingon sa Psalm chapter 131 verse 2. Psalm 131 verse 2. Giboros na ka. Kunya hantod ng anak. Lipay na kayo kay nanganak naman. Kaya sa Bible, ang kanak bitaw conception nimo hantod nga magbati ka hantod sa pag-anak. Nah, grabe sa kita gina. Dili sa yon ang labor kanang sa Bible travail, no? Dili sa yon na. Pero sa diha makadungog na siya kuha sa iyang anak. Ingon ang Bible, malimtan ang iyang tanan ang iyang mga kasakit. Iyan ang Bible na. Yes. Pero sa diha nga mag-atiman na po siya sa imuha kaya nahimukso na sa kalibutan, dili na sa iyo labi nagmasakit. Kung sa ganas pinaka-problema kanang masakit ang bata, okay naman ang mahapo ng bata, pagmatay, okay na, pero kanang masakit yun. Labi naglangi po ng bata, pero hindi katong. Kaya magsiking kag sayo-sayo, puro na sa pamaagi nga araw maplasta na tanan. No. Hantod sa panahon nga, imo na siyang sa tawag na, winning is ka ng lutas. Pag lutas, dili sa yon. No? Kaya nga naman, usay ilaro ni mong bata nga, butang nagkapi, ano pag na, pait na no, di na, ang didi niyo, pait na, daghan ka niya. Mubag pa yung tutoy, pagkatapos, wala, ang babae na, kaliturahon sila, kaya naman, ang mamarik lang nila, hindi ko, kaya wala yung konsumo sa iyang atas. Sakripisyo na kayo.
Hantod ko mahimong normalize. Ang bata nagdako na pod. Ano? Pagdako, badlungon na. Di sa iyo ng sakripisyo sa mama. Ay, bulong nila. Nakasagaran kini mga mama, labi na o kanang gitawan siya protective, mga possessive nga mga mama, mura na sila himungaan. No? Gamay pa ana na siya, no? Ana, protective na sila. Dili gustong matagag ang bata, dili gustong ano ba? Sakripisyo ng mga igsoon. Managkinahalan na sila tahoron, tagaan sila pasidungog. Kaya nga naman, gawas nga na conception, gawas sa winning, ingon sa Matthew chapter 19 verse 5, hantod maminyo na siya. Bot pasabot sa growing up. Hantod pagdako, ang mama sige gatiman gihapon sa bata. And that is sacrifice. Amen? Yes. Sacrifice na. Pero paminaw po kayo, pag naminyo na mo, pag abot sa growing up, pag naminyo na, ayaw ninyong ipasa ang responsibilidad ninyo ngadto sa inyong mga mama. Nasagaran sa kalibutan karon to aman sa ginikanan ang hayahay kay anak naluling hayaw. Ang mama intay na sige buhi sa iyang anak. Wrong. Wrong yun na, wrong. Ingon nga nakakadali, dili man sayop kung mamalihog sa atong ginikanan. Pero sayop na ginang imong intrigar ang imong responsibilidad sa iya tanan. Nagminyo bitaw ka. Dapat nakalingkawas na imong mga magpapaanak. Amen? Ayaw ni ipapasan. Ayaw. Ayaw. Ako pwede ko mabantay sa akong apo. Pwede, muhagwa ko sa apo. Niya nag-ibilin kay napailakaw yung taon na walang mabilinan. Pwede na ko ka, anak. Pero ako na ipabuhion, anak. O niya sila magalingayaw, di na pwede. Dili na pwede. Biblical speaking, mga Kristohanin man ta, dapat sundo na to ang patigayon sa Bible. Kunta, dili na may tamo sa tuwa dili ha. Kaya magwali na maging ko, kasi mahiumos na kasakuha, gani si Pastor Bernard, ayaw, tagain ninyo kaginhawaan ang inyong ginikanan. Kaya nga naman, bumala sila sa inyong time. Sabtan ba? Tagain yung right inyong ginikanan po. Kung naamoy right, naamoy right ang atong ginikanan. So inanin, na-sacrifice. The first thing na ating butang sa na nganong hatagan sa pagtahod, tungod kay una, they were sacrificing. The sacrifice of a mother. Then second thing, why mothers must be honored. Nga naman nga, atong ang tahuron ang atong mga mama. Ikaduha, because of their sorrows. No? The sorrow of a mother. Proverbs chapter 10 verse 1. Tanawa sa Proverbs chapter 10 verse 1. Ingon ang pulong sa Ginoo diha. The Proverbs of Solomon, a wise son maketh a glad father. No? Kung magmalamon ang atong anak, malipay kayo papa anak. Ngano mga father may nabutang niya. Kaya nagdala mo kung sa pangalan niya. Nagabantay mo, ang anak nagdala sa apelido sa iyang papa. Kaya mismo gani ang mama nagdala ng apelido sa iyang papa. Alam, ano na a wise son daw maketh a glad father. Makapalipay daw sa man. But, marin akong bati ha, a foolish son is the heaviness of his mother. Kung magpabadlong ang anak, maluyagon ang anak, dakong kabugaton sa kasing-kasing sa mama. Ngano man nga, heaviness man naa sa mother, tungod kay ang mother is a weaker vessel. Munang mas dali mo bati ang mama ay sa papa. Ang papa bisa gibati pero murag lik-on pa kaya na siya na. Pero kuyong masuko ng papa. Pag matibo na, kaya nga naman, higher in rank po na. Ang problema sa atong panahon karon pag mupitol ang papa, ang mama mo ay magdipinsa-dipinsa. No? Ang mahitabo, ma-spoiled ang bata. Pero ayaw mo kalimot maigsoon, nga nung gikinahanglan na to, tahuron ang mga mama, tungod kay nag-antos sab sila. Gawa sa sacrifice, na sila yung kasub-anan. Idala-dala nila, silang kasing-kasing na sila. Na yung mga panahon maigsoon, nga ang mga bata, dilituhan ng mama. Tanaw ko sa Bible, Proverbs chapter 1 verse 8.
Proverbs chapter 1 verse 8. Ingon ang polo sa Ginoo, "My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother." Ang mama ang nag-impose sa balaod sa papa, kay executive officer man ang asawa. Ang bana mo ng head of the family, mo na siya commanding officer. Pagkatapos, ang mama ang kasagaran yun, no? Ang mabilin sa balay, mama magod kasagaran yun. Muna sila ang taas o panahon sa pagugol sa mga bata. Ang problema lang, kaysa diha mag-instruct ang mama, na yung mga bata kadili mo follow sa ilang mama. Na yung mga instances na they are forsaking the law of their mother. Muna ang problema, no? Muna, sa diha mo problema ang mama, kasubaan na sa iyang kasing-kasing. Nadili na malikayan, sa tanan ng mga mama, agi yun sila og sorrow. Not just a sacrifice, but a sorrow also. Di man ka anak, nang angay kita sila tahuron. Kaya musugot kag sa dili, hantod na nagkukuta. Nagani panahon nga bisag naminyo na, hilabdolog ako ng mama. Ha? Na mga managtiayon ng mga anak, kay usahay manghilabot ang mama. Kami no, di mo pag-ayaw, mga mama po, ang atwa, natay limit po. Natay limit. Pwede ta mahatag advice, pwede ta makabadlong, no? Anak. Pero dili kung sama gid sa atong proseso nga anak nga naapagid sa atong poder. Pag naminyo na sila, tagay silang panahon, mag-execute sila para pag-build sa ilang kingdom. Ako, gawin ako na gusto na ako po, posisi. Tagay sila kagawasan. Kaya naging mga restriction po gyapon sa atong mga anak pag naminyo na sila. Amin na pa kayo ha, gipa-eskwela lang itong mga anak, dili ano makapangwarta ta. O sa kita sa itong hintun mga trabaho na to, ang pagpundar nila na sila family altar. Naka-eskwela sila, nahuman sila silang kurso, imuha na siya pride na nakapahuman ka. Pero dili mo pasabot, nga tungod kay kuha na siya, professional na sila, gawin mo na siya. Ayaw. Dili. Ulit tao talaga, yes, pwede tayo magkapamaray nila. Dahil, kasi tabangan mo sa panimulay dahil, isa punta kayo. O kamo pong mga anak, ayaw magunaw na, professional yung pastor nga rin na mahilap din. No, wala kong maging na. Ang ako mo ang responsibility na to. Gratitude ang imong tanawon pod. Nakapahuman, imong ginikanan sa lisod kayo sila. Nahuman na ka? Yes. Higayon na po na siya nga makatabang kasi imong ginikanan. Dili, balos na ha? Atuloy kayo ng word balos, kaya di magita makabalos itong ginikanan. Di tagabalos. Pero ang gratitude, yun sa kapag-atiman, nahantod na human ka. Kana, imong lahat ng taon, na wala ka anong panahon na, kung wala ng ginikanan mo, ay kayo mo kalimot anak. Sa panahon na nakita ni mo, wala sila bukas, niya, naman kay income. Narabak ko nakita anak, Christian po siya, amot siya. Pag kinahalan tag honor sa atong mothers. Wala pa ta mahimugso ni kalibutan, nagsulti na ang Dios pinagi sa Bible. Now we need to honor our mothers. Sa akong discovery nga na dahil tungod kay usa nagsakripisyo sila. Limon kag gikan pa sa pagburos nimo niya sa imong. Unya hantod ning dako ka, ginaaktiman ka. Nakabantay mo mga dalaga o litaw pag nasakit, mama. Kasagaran tawagon mama. Nakabantay mo? Kaya ang mama mag-take care. Bisan o growing up na fully grown na iyang anak. Mao na ang sacrifice sa mama. Gawas lang sa mga irresponsible. Na may mga mamang irresponsible kung pagbaya, ipasagdal ra ang mga anak, bahala silang mga sa na wala. Pero ang responsible ng mga mama, good na makatulog kung dili mo kitang safe lang anak. Mao gini tinuod. Diha ni mo ma-determine kung responsible ka nga parent. Di ka balisa kita pili pag-graded nabaluan ni mga dili komportable imong anak dili ba kung na pahilong na ang tanan. Pero irresponsible ka, bahala na mag-usapan na sila diha nga di ay wa na siya maguna nakakaom na ilang anak na kung naunsa nang kahimtang nila irresponsible na pero responsible imong mama papa dili pwede di jari na ko naman 20 anos na pero responsible ka nga parent.
dili ka makabaton og kalinaw sa una-una kung dili safe ang imong anak. Pero responsible, hindi bahala na. Unya na sila magtagad kung na kay mahimo. Siring-siring na day, ako ba'y mama ni mo day, dong. Dami ikot sa paluho, no? Pero, ayaw, kalimot, nagyaw ko sila sacrifice sa imo. Kaya nahimugso man ka. Himuon na lang ni mo na siyang kwan. Hindi mo siya, at sa tawagan na, kining compliment, no? Compliment mo nga, nagsakripisyo na po na sa intawon sa katungura. Kaya 9 months ko na, di siya nahingawas. At least, sa sacrifice, yun na lang, magkahatag ka sa iya o, pahalimpay na lang sa, as honor, no? As honor. May mga ginikanan, pasagdan na, sige lang, timani, pag nanay mahimo, di ba, maayo na ka na isang kasiring-siring na yan, suko pa na dili ka magtagad. Nagaya na lang compliment ang term na, tagay compliment. Kaya nga naman, nagsakripisyo po na sila sa imo. 9 months good, answer ka na deliver. Pwede ka ito pag-deliver, o patagabalog, isiyasyasan niya tiyan anak, no? Namin yun anak. Kaya naman, ang mother, a decision niya mong mother mention, agi git siya aning tulo. Di, gano'n niya wala kayan. Agi siya. Nga, ang pinakauna kang sacrifice. Mo sacrifice yun ang mama. Dahil sa pag-responsible ng mama. Nagi-sacrifice niya. Alisir kahing gawas, nag-sacrifice yun siya. Sunod ang sorrow, no? Na yung mga panahon na ang mga bata di magtagad sa sulti sa ginikanan. Muna forsaking the loss. And then Proverbs 19:26, na yung mga bata na magpagukod-gukod pa. Ha? Badlungan mo gana. Labag dagan-dagan anak. Na yung mga bata yung mga anak. Ako dili man po isa ko madagan-dagan ka kay mudako na yung Madako ang sakit yung ang kunan na magdagadagan ka nako. Marako mga bata pag binsiwit, taaga na sila. Bisa 15 sila makadungog ka na binsiwit na ko. De. Kay sabag mo ni matulog na kanina siya o dili na gali ka mo si Panban. Teka, gawa sa uwa niya kakadungog. Pero kay dungog kayo ay. Biya din sa trabaho na. De, tawag ko ni mo. Si Kuadra, kuya, kan. Hindi ka magtagad, pite, latos man na padulong, sabot naman bidaan. Dito na yung mga bata magdagandagan, agoy! Kauwawa na sa ginikanan. Dalag bunal, maglatos. Latoson ka, kaya nagdagandagan kas karsada, nagukod-gukod pa mo, ako di ko mo apas. Ayaw nyo kapasa, kay mugara na siya. Pulat mo sa balay, kay muulay gina, labi ng kaon, tingkaon, muulit na. Ulay din na. Pag uli, diha na makita ang sigang mata ni Florencio. Asa kakainan? Ngayon kitagandagalan ng kunin. Ako mga pag-umang ko na akitol tanan ay. Ano siya sila nung uli sa gani ito, buutan na to. Pero kay ang ilang giulian po nito, grabe ang puta, warsyak, isa mo, tumutalaot noon. Ako din, isang tungay yun. Pagkasunod bulan, buutan na kayo mapagumang ko rin. Buutan na. At naman naman pula ko sila, pakanuna ko sila. Pero wala lagi. Pag disiplina, disiplina. Nga naman, mo reflect na sa akong pangalan. Manlatos na tinan, masukol na sila niya, gikukukod ako'y. Subok kayo na. Munang apil na sa ilang soros. Letter B, letter C, cursing. Na yung mga bata na bisabuan mo tudlo nakakataon sa silingan. Nga pamalikas. Na yung mga bata nga, may ka mag-anak. Subok kayo na. Kaya magtubag-tubag na, bisabihin mo pang tanon. Subok kayo mama anak. Ang apektado nila ang mama, kaya kasagaran ang mama man ang naasa panimalay ko. Kaya executive officer na siya. Taas siya panahon kaysa iyang papa. So ang mga bata, pero kasagaran, ang loaded sa soro ang mama. Kung ang angay gid siya tahurong mga igsoon, kaya nagantos man na sila. Ang normal nga mga mama, kaya mga responsible nga mga mama, grabe ka pa ilog na. Kasi maglagot na mahirap na sa kalagot nila kay instead na ilang ilawon ilang anak. Amen? Manang part sa soro.
Nag-angay gid sila nga tahoron. Ikatulo. Okay pa ta? Ikatulo. Why mothers must be honored? Not only the sacrifice, because of their sorrows, but also the service of a mother. Ang serbisyo sa mga mama maigsoon, mahitabo ko na siya, mura siya diha nas ministry. Ang nasa ministry sa Ginoo maigsoon, walay resignation. Sa Bible Baptist, walay resignation eh. Butob sa makaya sa pastor, magwali magina siya. Hantod, mamatay na siya. Ang mama, ang serbisyo sa mama, sa iyang mga anak o sa iyang bana, hantod ikamatay na. Kaya bisan ang panumpa na to sa atong partner, no? Till death, do us part man. Ang iyang pagkamama, nahimo tungkol kinay papa na. Okay? What man sabsa sa iyang papa. Ang papa sa iyang anak, at timanong sabda siya. Kaya ang mga mama man ang gitawag completer. Na? Na-service ninyo, pinasahi ang serbisyo ninyo sa mga papa. Pero lahi po ang serbisyo nga sa mga anak. Muna dili pwede nga himo ni mga kompetensya sa inyong bana. Dili. Lahi-lahi na sila, pero inyo ng role. Muna yung role sa mga babae. Ang service alam maigsuon, dili siya sa iyo. Muna ka mo mga babae, kung gusto mong magminyo, timanin nyo ni pag-ayuhan. Ang daghang mga mama, naguba ang panimalay, kay ang ilang diatiman, anak na lang. Wrong. Wrong yun na. Ang unang diatiman mo, imong bana sa wala pa kay anak. Kanang imong bana mo, dahil nahimo kang mama, kay naa siya. Hindi na mo timan noon. Ay yun, dapat po, mura na sa ministry, mo support of mission sa lokal, i-appeal ang foreign. Kaya nga naman, mo na tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay asawa man ka, o ati mo na mo ang bana, ang asawa dili mag-atiwan og anak. Ang ngalan nga asawa ha, ang asawa atimanon niya bana. Dili anak. Ang imong pagkainahan, mo imong atiman sa imong pagkaanak, sa imong pag-anak. You are mother because of your child. Okay? But you are the wife because of your husband. Ngunit trabaho sa babae. Sabok, naibang anak na, ayaw mo kompetensya ang anak. Ayaw. Dili mali pa yung ginong anak. Na bias ka. Dapat atimanon mo yung bana, atimanon po mo yung anak. Muna ang service sa babae. Dili sa yun. Kana kung responsible nga babae. Pero irresponsible ka, wala ka, ano magbuka na mabuta, wak! Wala di ka magtanaw sa ugma sa imong anak-anak kung magbuwag-buwag ka. Kung dili po na mo programa sa Diyos sa kinabuhi sa ninyo. Amen? Dili gid na mo. Nganong nagminyo man ka? Nganong hi-engage mo kag lalaki? Kadi man ay ka gusto mo responsible. Nagpaanak-anak pa ka nga di man ay ka gusto mo atiman sa imong pagkamama. Ayaw. Kay apil nga sa service in town sa mama. Matawagan ng mama tungkol sa mga anak. Pero gitawag kag asawa tungkol kay na kay bana. Amen? Sa among pagkatiman sa imong bana, tungkol kay asawa ka. Pagkatiman mo sa imong anak, tungkol kay mama ka. Mo ni service sa atong mga mama. Unang angay gid sila tahoron. Pasidunggan, amen? May sundili na mahimo sa lalaki. Ang trabaho sa babae, murang may ng mga babae, kanang mahimo sa lalaki. No, dili. Dili. Istadihin niyo pag-ailo. Ang trabaho sa papa, lahi yun sa mama. Ang trabaho po sa mama, lahi po sa papa. Dili gid pwede nga mahimo nga ang trabaho sa mama, mahimo po trabaho sa papa, dili. Lahi-lahi gid na sila. Bisan sa mentality, lahi-lahi po. Ang papa, nagkugos sa bata, nahulog ang lampin. Naglisod siya kay mahulog mo.
Hinduol ang mama. Ako ba, gano'n sa bata. Gano'n sa bata, ano? Na. Hintalikod siya, kadyot. Hintuyok siya. Ipulit sa tiil ang lampin. Diba na siya buwaw. Pagkaman, gana din yan. So, kuha lagi. Iyon ang bala. Uno. Ano nahin mo to sa mama? Kay with experience siya. Munang, don't make me wrong. Lahi yun ang trabaho sa mama. Lahi ang trabaho sa papa. Angay po nga tahuron ang papa, tungkol sa special po nga trabaho sa papa. Pero sa mga mama, nga tahuron siya, nga tagaan siya ang honor, tungkol ka special po ang trabaho sa mama. Not only to sacrifice, not only the sorrows, but also the kaya gitawag na to siya na service. Hindi mo kang servisyo. Natutoy ang anak, ha? Pero nasuknod sa dinungat. Nga naman, musayo og lakaw iyang bana. Kaya mo ito sa trabahoan. Muna trabaho sa responsible ng mga mama. Amen? Amen. Kaya dili mo natahuron. Dili sa'yo ang trabaho sa mama, eh. Napay mga papa nga paraygon sa paraygon ay term anak niya, dili mo na nga gidaog-daog mo mga asawa, mohangyo ang bana ng balik nga, pwede baunan ko nimo. Tapos ang sitwasyon para di ikaw daw ang nainana be. Niayaw-yawan pa ka. Diba? Sa kami niyo may igsoon lagi na pag sinagtanay. Dapat i-consider mo. Pero ang service sa mama, again mo kalimutan, ang service sa mama, gitawag kag mama tungod kay kay anak. Sige, buhat mo pagkamama sa imong anak. Ayaw himua imong pagkamama ngadto sa imong bana. Wrong. Kaya mahimo ng kompetensya na. Liho ka ang imong pagkaasawa ngadto sa imong bana. Buhat imong pagkamama ngadto sa imong anak. Kaya mo na reason na nung nahimo kang mama, tungod anang imong anak. Di makamatawag ang mama kung kay anak. Bisag namin nyo ka mo. 20 anyos wa kay anak, di ka mama, eh. Asawa ka, pero wa kay anak. Wala di ka mama. Wala masabtan mo talaga ni. No? Ang trabaho sa babae dapat masabtan niya pag nakaanak na ka, mama na ka. At di man na imong anak ingon nga mama. Ayaw gamitan imong pagkamama ngadto sa imong bana kay kompetensya na. Ang imong pagkaasawa, may gamit ko nimo ngadto sa imong bana. Klaro ba, amen? Service, no? Part na sa service of a mother. According to Proverbs chapter 29 verse 15. Ingon ang Bible din may ison. Proverbs chapter 29 verse 15, please. The rod and reproof give wisdom. No? Ang rod daw o ang reproof. Lahi-lahi na. Latos daw o ang correction kanang kita reproof badlong pagbadlong liso kung kay walking tingog niya muna lang ka diretso no tingog muna lang ko sana ko naagi pa na resultihan mo ang bata tingin kinahanglan ka pa na sa'yo ang bata pa ayaw tudloy o insakto ang bata kawa siya kabalo sayo pa maganitang hibalo ta unsa pa nang wag na hibalo taon tuduan, apil na sa gitawag og training ng igsoon. Ang mama ang kasagaran mag-impose og training sa balay gikan, no? Gikan sa pamalaod sa iyang bana. Ay head of the family man, commander to siya. Iyang gibutang ang law sa ilang panimalay ang mag-impose ana ang mama kay executive officer man. Ano? Wala ang training ang rod and reproof give wisdom. Dili na pagdaot sa mga bata, dili ko na pagdaog-daog sa bata kung manglatos sa atong mga anak. Basta, basta na ha, na insakto sa pagpahilo na ang tanan. Sayop ang atong gobyerno. Kung moingon na galing sila nga dili pwede maglatos sa bata. Against na sa Bible. Ang Diyos mismo nag-ingon na anak, kinsa man ka mula po sa Ginoo be. Ingon ang Bible, the rod and reproof give wisdom. Aron mang alamon imong anak
Matag karon na po niya, latusan na siya kung gikinahanglan yun. Badluan, badlungon, sawayon, matutuon. Yes! Pero iyon ang polo sa Ginoo, ang rod of correction is the only way na muhawa ang foolishness sa kasing-kasing sa bata. Wala yung ang polo sino, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Kung ang bata, pasagdan lang daw siya sa iyang kaugalingon, magdala na siya kauwawan sa iyang inahan. Yan naman, kaya wala siya matrain, kaya ipasagdan na siya. Muna servisyo sa mama, dili sa'yo na. Walang angay good. Sa mga responsible niya, we are talking about the responsible mothers. Pero kung kanto mga responsible, walang sabos. But a child left to himself. Pasagdan, pag-train na itong bata ang gibiyaan ng ganin mo, ipasagdan rin mo. Pero kung responsible ka, no? That gives wisdom. Wala kung pasagdan na, sige lang kay bata, pamukod, no! Mawabit ang trainingan mo sila kaya di sayop pinapadulong sa bata kung imo ra pasagdan. Walang nabi training, no, bansayon siya to form by instruction. Walang dili gid mawala ang instruction before ang reproof na yung instruction. Dili pwede nga imong yaw-yawan ang bata nung wala siya mahibalo. Dapat i-train sa nimo siya daan. Yun ani ha, inani. So pero yeah. Dili lagi na mao, kini ra lagi, inani ra lagi. Di man kini di lagi na. Ayaw magtuman kay mo ni sakto. Pag mutuman gyud, ana mo na ang rod gamitan. Gusto kag lapusok? Dili. Simula to siguro mo basta di ka mo patuo. Kay mo man insakto ni gitudlo na ko nimo. Okay ba? Okay. Pag mo otro pa gyud, last na lang ha. Latos ni sunod. Wala na kay rod of correction. Dili gyud pag nasayop ang bata, ano rin ka dili na mo. Nag-instruction nga maguna. Instruct sa ta. Ano sa makagilato sa Ginoo? Sa diha nagsige na siya tudlo, badlo, saway mo. Dili pa to. Wala na rod. Wala na correction na tayo. Dili ka pa to, ha? Sige. Dili mo pataka ang Ginoo latos. Ay. Nag-instruction na. In training, there is an instruction. Then discipline. Apila na, no? Ano na rod? Sa panahon pag disiplina na to, tayo parang latoso na to, pusio na to, sa anak ibali, no? Pero may limit gihapon na siya. May limit. Ikaw man ang dako, ikaw hamtong, dapat limitado sa siya. Discipline and drill. So may drill. Kanang imo siyang pahimuon yun siya. Na naa ka, nagtanaw. Okay? Dili kay, buhatan na ha. Bantay na, pagbalik na mo na. Dili, tudlo isa siya na nagtanaw ka. Sakto na, pag nagtanaw, okay na, pwede mabiyaan na ako na siya. Kaya kabalo na gina tayo. Proud pagkakayo, kaya naman, kabalo mo kang, kabalo siya. Muna drilling na doing the task with the supervision of the supervisor. Muna drilling. Naghimo sila, pero na-expert nila tanaw. Papaday lang yung masulog tana. Kaya na ma-expert. Kabalo siya sa kadulungan niya. Muna na drilling. Ikaw doon mag-drilling. Dinanap primero ha na para sa iyong anak. Sana, sobra ito yung tubig. Mutong lalata. Sige, sasunod na po. Sasunod. Pag abot ko na, kaya perfect na, no? Manay mo na. Pero magdungang ganit ka, depende na sa bugas. Kaya na bugas na tubuon yun. Ibisan pag naghahan kay tubig di mo, bas ka magyapon. Napuyuban nga gamay ng tubig, nalagta naman sa. Depende na sa parahiti. At least kabayo ka doon sa pagdungag. That's drilling. Part na sa training sa mama ngadto sa iyang mga anak. Training is to teach so as to make fit. Tudluan siya aron mahimong insakto yun. Qualified or proficient, to make prepared, no? Nya etiquette kanang gitawag to kinaiya o kanang manner kanang gitawag conduct ng atong matang sa atong pagkatao. Procedure required by good breeding or prescribed by authority to be observed in social or official life. Muna trabaho sa atong mga mama to train them, no?
mao nang angay gyud siyang pasidunggan. Amen? So that's the reason why mothers must be honored. Not only in training, during service, not only training, but also nurturing. Nurturing is to supply with nourishment. Tudluan mo. Nya, pakalunin mo sila. Ang mga trainer dito sa kanang K9 o uban nga mga malanak, dili na pwede nga imo silang ipahimo nga walay kaon. Kada siya, trabaho na, ato mamaster ang mabutang na sa utok sa iro, ngayon na siya, pagsutin niya, muna bato niya, lipay, kata na iro kaon, balik ang kaon, muhimo yun ang iro, kang ano man, naikante, kaon siya. Ang bata ko, dili, sugo na ni mo, pakan, ampun. Amen? Sa Bible, ang naglihok daw, pakaon on din sila. Ang wa maglihok, dili pakaon. Pagkatapos sa mga bata, dili ang komedyahan. Sige, mag-snack na ta ha. Sa katong nagtrabaho, kabalo na sila kung sa hihimo nila. Hintawal katong kabalo sila kung sa trabaho, adapin sila. Ako ba, ang tawa-taw lang. Pakita na doon na, maulaw ko ka nangaw ng mga bata na natanaw niyo mo eh. Pagka nang nagyapon mo sila, managto magyapon na. Muna mga bata, pag naitrabaho sa simbahan, kabalo din sila na nag-snack. Trabaho na si John na itong hihimo na kanang butang sa. Trabaho na si John. Nag-snack na mo, Paul? Siya, wala ka. Siya, imposible kayo wala kung snack ng pastor. Kabalo na si Jeremiah na. Gabay pa ito si Jeremiah ito ulang. Imposible daw nga. Nagtrabaho mo, wala mo pakanan ni pastor. Basta na trabaho, pakanan yun sila. Sa nourishment, apel ginang pakaon. Pakanon na po sila. Amen? Dili pwedeng suguron mo sila. Kaon mo yan. Ano na naman ito? Mga on na dire. Nain kayo na. Hindi na musugot manugay yung mga anak. Apel na sa nurturing, no? Nurturing. To supply with nourishment and educate. Ayaw mo kalimot sa education. Ingon ng mga Christians, dapat duha ka klaseng education ang atong i-fed sa atong mga anak. Spiritual education and kanagitaw to secular education. Amen? Trabaho ni sa mama, tili sa iyo na sa mama nag-angay ni siya, pasidungkan. Admonishing, letter C, admonishing. Admonishing means to indicate duties or obligations to. Tudluan mo siya, nga mabot ang panahon mo, dako na ka. Dapat kabalo ka maglaba, kabalo ka manghugas, trabaho ni sa mama. Part sa training sa iyong service, sa iyong mga anak. Nasa Proverbs kagaya na, no? Ang usa daw kamayo daw nga mama, nag-atiman sa siyang household. Isang household, panimalay. May panimalay, apil ng mga bata, anak. Kung na may mga helper, maayon ka mo atiman po sa mga helper. Dili kong, sige, trabaho na lang, manig ka na, manisudan ninyo, manig ka na, ang inyong pagkaon katong mais na kahupon, kunya ang inyong sudan kanang ginamos ng giulod. Ya, ikaw nga mga amo, wako yung pagkaon, ayaw, kumayo mo, pagkana po sila sa inyong gikaon. Amen? Kalain, masang kayo na, kamo mga himusimos na mga, dahil mo, kay mga katabang mo, kami ang mga amo dire, ayaw, labi na pag magtotoo na sila kauban mo, household of faith na, manubag kas ginuog hapon na. Tapi sa mga believers, dapat i-treat mo sila sa to, ingon na tao. Admonishing, no? Appeal sa admonishing, to indicate duties or obligations to express warning or disapproval to especially in a gentle, earnest, or solicitous manner. Kaya bang kabalo ka mo, yes, nga may reason, nga kabalo ka mo, no, nga may reason po. Dili ka no, basta lang. Dapat na kay lingkod nga rason to support. Aron ang bata, may siya nga abas, may ganun sa mama, kung no, may nagpapa, no, lagi na rason na. Kaya nga naman, nakabalo siya si support anak. Kaya kung ang bata, muhatag kag reason, muhatag ka o kanang answer, without any kanang itaw do support, doubtful po ng bata anak. Na naman, explain ka. Dili ko gusto kay kunanin mo na naman.
Ano ha? Kasi unahan na, paralitag, ina na may tabo. Siya, may tabo lang mo. Binabata, oo, tuod. Mula si Jaire, kasagaran, pag nasa yung mga project na pag-explain, satisfied sa explanation, sige! Wala problema na. Tagay mo na. Sige. Pagpa-eskwila ka, mugasta mo yan. Yun sa man sa inyo, nagpa-eskwila din ang mga anak na walang mugasta ba eh. Kanya, trabaho na sa serbisyo, kasagaran mama. Wala pa yung mga problema kasagaran ng mama na iduulot sa bata. Kaya, kabalo mo sila na responsible ilang mama. Na siyempre, ang mga mama po na nagtawag po silang bana at kung sana, ito ang papa ninyo. Ito kong papa, ito pangayon mo dito. Dahil isa po mo bypass sa authority silang bana. Ginahatak po nilang honor ilang bana. Mo na responsible ng mama. No? So, the service of a mother, one of the reasons why mothers must be honored. Tungkol kay serbisyo, luwang lapad kay serbisyo sa mga mama. Sa mama na ha, way labot sa iyang bana. Kay ang pagka sa bana, ang trabaho nito iyang pag-asawa. So more on the children ni siya. Kay mama man ang diskutan. Dahil kalimot, part na sa service niya as a wife na to sa husband. When ako atong sakton na igsoon, ang admonishing is to give friendly, earnest advice or encouragement to. Wala yung mga panahon, padlungon sa mo siya. That's reprove. Sa pag-advise na to, kana mag-admonish ta sa tao, siyempre, na kay simpatiya. Dili ko kasalungat. Kaya mismo comfort ka, naglagot mo siya sa imuha, dili na simpatiya. Dili na admonition. Nakapadunggang ka sa iyang kahasan. Para sa mga mama, ang responsible ng mama, maugin na siya ang reason why we must be honored. Tungkol kay una, they are sacrifice. They have this sacrifice nagikan sa pagburos hantod kahing dako ng bata. Mabisag namin yung nagani, mo sacrifice paghapon ng mama. Ma, walang din mo mabilin ba? Pwede ibilin sa lamang ng bata? Sige, huwag na sumalik. Huwag pa rin may magkaulit, ma. Kaya ako nag-ayuhan din tawag nila. Pero, Christians, before kung tapos, hinumdumigin nga na tayo limitation. Eh, base ko niya, o musunod pa ta sa programa nila, makaguba na niya ta sa lyrics nila. Amen? Ang mama, ang isyang tagapagtahod tungod kay nag-sacrifice sila, then undergo silang sorrow and the service. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. No? Yung sa Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, no? And thou mayest live long on the earth. Right, so nagsulti ang Bible din para sa kaayuhan na to. Kanya, in response, ang Ginoo naghimo mga mama na nag-undergigit sila aning mga butana. Sacrifice, sorrow, and service. Manang angay yun na itong tahuron sila. Kaya akong mama, bisa tigulan na sila. Ambot ko na akong mama. Sa kadaghan, ako nang gidala sa ako. Akong manang dito, gidala na ko sila. Sa akong mamod, gidala na sila. Muli maging sibagat. Muli siya sibagat. Kanya yung reason, tungod kay naada siya mga tanong din. Kung dito lang ito yung tanong niyo dito, mahilom siya. Nag-reason na. Nadawin siya nga, may magod mo din kaya dili mo mag-ihawin ni Mrs. Nino. Unlike anang uban na mag-away daw yung anak, nas ibaw at tubangan nila. Kinutsiliyuhay pa, ulo niya, hadlok siya. Dire, di mo mag-away ng doon eh. May problema ng story mo naman. Mo na reason na nabili ko lang ako ang mama. Yung sahit, ang mama undergo sorrow. Niya ang mama ang service. Hantod ka, mamatay ni kalibutan, ang mama under sa service niya. Wala ka responsible ng mga mama, ay mo kalimot. Nag-under ko ka ng tulong. Nadili kompetensya atong anak sa pagkatiman na to sa atong bana. Nga naman,
asawa man ka. Kaya asawa ka, ati mo na yung bana. Na kay mama man ka, ati mo na yung anak. So kung nasabda na ito na siya na role mo igsoon, mag-enjoy ka sa panimalay. Na ang malinawon na panimalay, na ang malipayon na panimalay. Ako proud ko kayo.